Mabago sa marami na mahirap talaga ang mag-workout, lalo na kapag ang routine mo ay kasama ang pagbubuhat ng mabibigat na weight. Pero para sa mga celebrity tulad ni Catherine Bernardo, tila bahagi na ng kanilang lifestyle ang ganitong routine na para mapanatili ang kanilang pamatay na figura. Marami nga ang naloka nang makita ang recent Instagram story ni Catherine kung saan ipinakita niya ang kanyang intense workout. Dito kitang-kita kung paano siya nagbubuhat ng mabigat na weights sa kanyang balikat. Pero ang mas nakakatawa, sinamahan pa niya ito ng kwelang background voice-over na tila ini-express ang kanyang nararamdaman habang batak sa workout. Sabi sa voice-over, "I'm feeling like I want to die and that this is complete torture and I don't know what I did to somebody to make me sit here and do this." Kahit hirap na bakas sa mukha ni Catherine ang kanyang focus at determinasyon na ma-achieve ang kanyang fitness goals. Ramdam mo na kahit napapagod at tuloy pa rin siya at walang atrasan sa pagpapaseksi. Dahil dito, marami tuloy ang nagtatanong, may pinaghahandaan ba si Catherine na bagong project o endorsement? Mukhang seryosong-seryoso siya sa kanyang training kahit hindi maiwasan ng mga fans na isipin na baka may malaki siyang planong ibunyag sa mga susunod na buwan. Pero kahit wala, it's clear na Catherine is all about self-improvement and maintaining her health, which is admirable. Siyempre, wala namang pinipiling oras o okasyon ang kagustuhang maging physically fit at healthy ng isang tao. Pero kung sakali mang may surprise project o collab si Catherine sa future, hindi na rin nakakagulat, and knowing her, she's always ready for everything. Samantala, nadagdagan na naman ang maraming negosyo ni Alden Richard ngayong bumili siya ng franchise ng isang local shawarma store. Trending sa mga Katin at Alden Richard, solids ang launching ng nasabing shawarma store para i-welcome sa kanilang kumpanya ang kapuso aktor. Makikita ang pagdalo ni Alden sa event at ang pagpirma nito ng kontrata. Isa na naman itong pruweba na nadagdagan na naman ang yaman ni Alden, lalo't mahilig ang mga Pinoy sa ganitong Mediterranean na food. Masasabi ring may hatid na swerte ang tambalang din nila ni Catherine Bernardo sa mga walang tigil na pagdating ng mga opportunity sa kanilang mga palad. Nataon kasi ang nabanggit na franchise sa gitna ng craze na lalabas na pelikula ng Catherine, ang Hello Love Again. Hindi ito ang unang franchise business ni Alden. Nauna na rito ang McDonald's sa Laguna na ilang taon ng negosyo ng aktor. Naniniwala ka ba sa second chances? Isa to sa mga tinanong. Sakat din. Pwede naman. Talaga, mapagpatawad ka. Like, halimbawa lang, second chances because papatawarin mo or hindi? Depende sa offense. Depende sa nangyari. Pero bakit may Pero second chances? Hindi, pag second chances kasi baka walang closure. Okay. Or baka naman maganda talaga yung pinagsamahan ninyo. Ba't mo naman kakalimutan kung ano man yung magandang pundasyon? Kunwari, ang pakikipagkaibigan o marami kang memories sa dati mong jowa. Diba? Di bigyan mo ng chance. Kapag hindi na talaga nag-workout, di babo na, wala na third. Pero di ba pag break na. Wala na friendship involved. Dapat hindi dapat nagiging magkaibigan ang mag-ex. Kaya nga kayo naghiwalay dahil nagka-problema kayo. Kasi depende, kaya nga kayo naghiwalay, posibleng maraming pressure sa trabaho, meron kang personal na problema sa pamilya, sa pananalapi, di ba? At kasi tinanong nga yan kung naniniwala sa second chances. Ang sagot ni Alden muna ay yes. Sabi niya nga, kung ang Diyos nga raw marunong magpatawad, bakit daw hindi naman siya? Alam mo, may binulong sa kanya si Catherine Bernardo, nagbago ang statement. Ano sabi niya? Depende daw, sinabi niyang gano'n. Yun nga sinasabi ko, depende kung gaano katindi ang mga offenses ang nangyari. Kasi kung may involved na panloloko, bakit ka nanloko? Okay. Yung mga tipong gano'n, bakit ka nanloko? Bakit,
bakit pinabayaan mo yung magandang relasyon natin? Anong kulang? Mga tipong ganun. Kung mga eme-eme lang dahil hindi kayo nagkagustuhan at nagkatikisan kayo dahil sa inyong mga pride at ego, di magbigay kayo ng chance kasi naniniwala kasi ako na gusto ko pa rin tignan yung mga magagandang katangian, yung mga magandang pangyayari sa nung tayo or na magkaibigan o magkarelasyon kaysa dun sa mga pangit. Pero sabi nga para makapag-move on ka daw, isipin mo mga pangit na nangyari sa inyo. Kaya nga, so yun nga. Siguro yung kay Catherine masyadong mabigat. Kaya well, ganon. siya naman biglang cambio din naman. Sinabi lang niya na pag pag binigyan ka ng second chance, dapat alagaan mo. Kasi it's a gift. Regalo nga raw yun sa'yo. Regalo mo yun sa taong yun. So yung ganun nga yung pinag-uusapan. So, actually, pwede bang i-connect yun yung question na yun for Katniel? Sa tingin mo? Pwede naman. Kaya naitanong yun. So kung ang sagot ni Catherine ay oo, so may hope yan na meron pang second chance. Hindi. Sinabi na, kasi, yung pelikula kasi, di ba? Nagkaroon sila ng second chance. Kaya natanong yon. Kaya lang siyempre, Ngayon, matataba ang utak ng mga... kaya naisip siguro. Pero, katulad yung sinasabi natin, di ba, Don? Maraming nangyayari sa buhay na hindi natin napipredict. Sabihin natin na baka hindi sila magkabalikan, pero malay naman natin, di ba? Baka magkabalikan, tanging panahon na lang makakapagsabi niya. Sino ba naman ang But for now, Ray, diba? dun muna sa cut din natin i-connect yung second chances because yung team din ng pelikula. Oo, yun nga, yung team ng pelikula, ganun ang nangyari, di ba? So, why not? Ikaw ba naniniwala ka ba sa second chance? Hindi na. Mahabang pasensya ko eh. And then, pag natapos Goodbye na. talaga. Talagang walang no turning back. Walang lingon-lingon. Ako kasi, mahabang pasensya ko, and then, pag meron naman ako nakitang mga nakakamiss dun sa taong na yon, and then may pagkakataon na magkabalikan, tanggapin natin. Pero kung wala na talaga. Sabi nga nila, for you to be able to move forward, wag ka nang mag-backward or step backward. Kaya nga, ganun nga ako. Wala akong lingon-lingon. Hindi ako lumilingon na parang... Pero kung meron ka naman kasing naiwan na gusto mong balikan, pwede ko ikunin ng pagganyan na. gumagapang ka pero hindi ka nag-aano. Hindi ko alam. Basta hindi lang ako makalingon. Tsaka syempre kakahiya naman yung bawa nag-walk out ka, tapos lakad ka, tapos bigla ka may nakalimutan. Hindi, pwede kang bumalik. Tapos... Hindi, tinitignan ka ng lahat ng tao. Baka balik kaya siya or ano. Binalikan mo, yung gamit mo, sabi mo, never again! Tapos biglang balikan na agad, tumakbo ka na, ganon. Nag-walk out ka na wala ka sasakyan. Tapos sa lugar na walang sasakyan, dapat may sasakyan ka. Kung hindi ka pwede mag-commute, paano yun? Siyempre, talagang walk out ka talaga. Okay, paano kung sasakay? Bigla mo na-realize, nakisakay lang pala ako. Oo nga. Tapos biglang pagsakay mo, no? Sasakay ka na, tapos marurot. O di nag-ano ka. Nagsisi ka parang bonggang-bongga. Alam mo kung ano na pag-uusapan natin. Pero, bahala na lang kayo kung ano, kayo naman makakapag-size up, kayo na makakasukat kung hanggang saan kayo po pwede. Kung gusto nyo magbigay ng second chance or hindi na. Okay. Basta isipin nyo na lang kung ano makakabuti para sa inyo at kung ano makakaganda para sa inyong mental health. Kasi minsan yung iba kasi na ang tawag dito na nakawala na dun sa kung saan man sila sa dati nila. Pero hindi naging maganda sa mental health nila dahil meron silang gustong balikan. Pero yung mga ganun